Wala kang puwang sa pamamahay na ito, basurang anak ng isang magnanakaw. Ang mga salitang iyon ay tila mga laslas ng patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na salas ng Mansyon Montenegro. Malamig, matatalim, at walang bahid ng awa. Sa mga sandaling iyon, si Tala ay nakaluhod sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at magaspang mula sa pagtatrabaho sa taniman ng mga bulaklak na anthurium, ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng tsa. Maingat niya itong inihanda. Tinitiyak na ang temperatura ng tubig ay sakto para sa mainit na inumin na hinihingi ni Doña Imelda. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang mapang-alipustang tinig ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang isang sutlang gown na mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng maliit na dampa na tinirhan nila ng kanyang ina sa loob ng 18 taon. Hindi kumibo si Tala. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang paningin ay nakapako sa sariling refleksyon sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang babaeng ito, ang babaeng nagnakaw ng dangal ng kanyang ina, ay muling itinatapon siya sa putikan na para bang siya ay dumi lamang na dumikit sa kanyang sapatos. Ang bawat paghinga ni Tala ay tila isang pakikipagbuno sa hanging bumabara sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sumpa sa puntod ni Nanay Luningning. Hindi ka ba nakakaintindi, bata? Muling nagsalita si Imelda. Ang boses nito ay mas naging matalas, tila isang hapit na kwerdas na malapit ng maputol. Ang dumi ng iyong mga kuko ay hindi na babagay sa kinang ng mansyong ito. Isang pagkakamali ang pagpapatuloy sa iyo ni Jasper dito. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang paningin. Nakita niya ang mapanglait ng ngiti sa mga labi ni Imelda. Ang babaeng ayon sa mga kwento ng kanyang ina ay siyang dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap. Ang tsaa sa tray na hawak ni Tala ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang pagkatao. Ang tsaang iyon ay hindi lamang basta inumin. Ito ay hinaluan niya ng mga halamang gamot na itinuro ng kanyang ina, mga dahong pinitas niya sa ilalim ng sikat ng buwan, sa doon din, sa pag-asang makakatulong ito sa humihinang pangangatawan ni Don Jasper. Isang pag-aalay ng pasasalamat at pag-asa ang hawak niya, ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay naglaho. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling tsinelas, sadyang tinabig ni Imelda ang tray. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid, kasabay ng pagtilamsik ng mainit na likido sa mga kamay ni Tala. Ramdam niya ang hapdi ng pasong dulot ng tsa, ngunit mas masakit ang pagkakawasak ng kanyang munting pagsisikap. Ang mga piraso ng basag na tasa ay nagkalat, tila mga kristal ng pangarap na dinurog sa isang iglap. Ayusin mo ang kalat na yan, utos ni Imelda habang humahakbang palayo. Ang huni ng kanyang mga takong sa marmol ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagkatapos ay lisanin mo na ang mansyong ito bago pa magising ang aking asawa. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga guwardya palabas. Naiwang mag-isa si Tala sa gitna ng malawak na salas. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling paghinga at ang mabagal na pagtulo ng tsaa mula sa gilid ng tray patungo sa sahig. Sa kanyang pagkakaluhod, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang kuyaw na ginto, ang huling alaala ng kanyang ina. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay tila nagbigay ng linaw sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay naging lason sa kanyang puso. Isang lasong hindi nakakamatay, kundi nagbibigay ng lakas upang lumaban.
Tumingala siya sa malaking painting ni Don Jasper na nakasabit sa dingding. Saan nga ba nagtatapos ang katapatan at saan nagsisimula ang pagtataksil? Anong lihim ang itinatago ng mga pader na ito na tila may mga matang mapanghusga? Habang pinupulot niya ang mga basag na porselana, isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa bintana. Isang pares ng sapatos na gawa sa balat ang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito ang sapatos ni Imelda. Hindi rin ito ang mabigat na hakbang ni Don Jasper. Dahan-dahang iniangat ni Tala ang kanyang muka at nasalubong ang mga matang puno ng pagtataka at isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang lalaking may tindig na kagalang-galang, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Sino ka? At bakit mo hinahayaang saktan kanila ng ganyan? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabukas sa saradong pinto ng kanyang damdamin. Sino nga ba siya sa bahay na ito? Isang anak na naghahanap ng katarungan? O isang banyagang susunugin ng sariling puot? Hindi sumagot si Tala. Nanatili siyang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan habang ang dugong nanggagaling sa kanyang palad dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kuyaw ay dahan-dahang humahalo sa talsik ng tsaa sa sahig. Isang lihim na nakatago sa loob ng 18 taon ang tila handa ng sumabog. At sa labas, ang ulan sa Dundian ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang bituin na pilit na binubulag ng kadiliman. Hindi siya katulong, Rafael. Siya ang aking magiging tagapagligtas. Ang tinig ni Don Jasper ay mahina, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon, ngunit nagtataglay ito ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nakatayo ang matandang bilyonaryo sa may pintuan ng kanyang silid, nakakapit sa hamba ng pinto para sa suporta. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay malalim ang pagkakalubog, ngunit ang titig niya kay Tala ay may dalang kakaibang ningning, isang halo ng pagsisisi at pagkilala. Naniga si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niya, na dapat sana ay tutulong kay Tala na tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig, ay dahan-dahang bumaba. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay muli sa babaeng nasa kanyang paanan na may sugat sa palad at basang-basa ng tsa. Ano ang ibig mong sabihin, Jasper? Mabilis na bumalik si Imelda. Ang kanyang mga takong ay muling humampas sa marmol ng may halong pagmamadali at kaba. Ang kanyang boses, na kanina ay punong-puno ng pag-alipusta, ay biglang nagbihis ng huwad na pag-aalala. Gising ka na pala, mahal ko. Huwag kang magpapagod. Ang batang ito, siya ay nagkakalat lamang dito. Pinalalayas ko na siya para hindi ka maabala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Jasper. Huwag mo akong ituring na parang bata. Imelda, alam ko kung sino ang pinapalayas mo at alam ko rin kung bakit. Ibinaling ng matanda ang kanyang paningin kay Tala. Tumayo ka, anak ni Luningning. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Tala. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang hapdi ng kanyang palad at ang panginginig ng kanyang mga binti. Hinarap niya ang pamilya Montenegro nang may dangal na hindi kayang nakawin ng anumang sapatos na gawa sa balat o gown na gawa sa sutla. Halika sa aking opisina, Tala. Utos ni Jasper bago ito dahan-dahang tumalikod. Rafael, iwanan mo muna kami. Imelda, huwag kang susunod. Sa loob ng madilim na opisina na amoy lumang papel at gamot, ang hangin ay tila lalong bumigat. Naupo si Don Jasper sa kanyang malaking silya. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang huni na tila isang sirang plaka. Inilabas ni Tala ang kuyaw mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa lamesang gawa sa mahogany. 18 taon, Don Jasper. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng 1,000 gabi ng paghihirap. 18 taon na itinago ng aking ina
Ang sakit ng inyong pagtalikod. Ibinigay niya ito sa akin bago siya mamatay. Hindi para humingi ng limos, kundi para ipaalala sa akin na mayroon akong pangalang dapat bawiin. Napapikit si Jasper. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang gintong butones. Ang iyong ina. Siya lamang ang tanging tao na tunay na nagmahal sa akin ng walang kapalit. At ang babaeng nasa labas, si Imelda, siya ang unti-unting kumukuha ng aking buhay. Yumuko ang matanda. Tila ba ang korona ng kanyang kayamanan ay isa lamang mabigat na pasanin. Nilalason niya ako tala, unti-unti. At ang tanging paraan para mahubaran ko siya ng maskara ay ang gumawa ng isang palabas na hinding-hindi niya malilimutan. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Tala. Isang mungkahi ang nabuo sa hangin, isang kasundo ang isinulat sa dugo at luhang natuyo na. Maging diwata ka sa aking buhay, Tala. Magpanggap kang aking bagong kinahuhumalingan. Maging dahilan ka ng kanyang selos hanggang sa mawala siya sa kanyang sarili at iluwa ang lahat ng kanyang mga lihim. Hahayaan nating isipin ng buong mundo, pati na ni Rafael, na ikaw ang aking Conjap-2 13. Masakit, mapanira sa dangal, ngunit ito lamang ang tanging paraan. Naramdaman ni Tala ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang magpanggap na kabit ng lalaking maaaring siya ring dahilan ng kanyang pagkasilang. Ang sirain ng sariling pangalan sa harap ng taong nagpakita sa kanya ng munting malasakit kanina. Si Rafael? Ngunit naisip niya ang kanyang ina. Naisip niya ang bawat gabi na si Luningning ay umiiyak sa dilim habang tinititigan ng dondian na kinuha sa kanila. Naisip niya ang sampal ni Imelda kanina. Gagawin ko, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag na tila bakal. Ngunit hindi para sa inyo, Don Jasper. Gagawin ko ito para sa katarungang ipinagkait ninyo sa aking ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay kay Jasper. Isang golden moment ng pagkilala sa katapangan ng kanyang anak. Kinuha niya ang isang maliit na panyo at dahan-dahang itinali sa sugatang palad ni Tala. Matapang ka, gaya ng iyong ina. Ngunit mag-ingat ka, ang paglalaro sa apoy ay maaring makatupok sa atin ng buhay. Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo ng mansyon, nakatayo si Imelda. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang sariling braso habang nakikinig sa mahinang bulong mula sa loob. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya papayag. Hinding-hindi niya hahayaan na ang isang anak ng katulong ay muling pumasok sa kanyang kaharian at agawin ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin. Habang naglalakad si Tala palabas ng opisina, nasalubong niya si Rafael sa hagdanan. Ang tingin ng lalaki ay puno ng katanungan, lungkot, at isang namumuong puot. Tiningnan siya ni Tala nang walang emosyon. Dumaan sa kanyang tabi na tila isang estranghero, habang ang bawat hakbang niya ay tila isang paglubog sa isang kumunoy na walang katiyakan kung makakaahon pa siya. Ang laro ng mga anino ay nagsisimula na. At sa bawat galaw, may isang pusong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng lihim at sakripisyo. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo, Tala? Hindi ka ganitong klaseng babae. Nakikita ko sa iyong mga mata na hindi mo kayang maging isang maninira ng tahanan. Ang mga salitang yon ni Rafael ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng nagbabagang tensyon sa loob ng marangyang dining hall ng mga Montenegro. Kagagaling lamang ni Rafael sa Amerika upang maging isang ganap na doktor at ang kanyang pagbabalik ay dapat sana ay isang masayang okasyon. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bahay na puno ng lihim at isang babaeng tila pilit na sumisira sa sarili niyang dangal. Nakatayo si Tala sa gilid ng mesa, suot ang isang simpleng bestidong binili para sa kanya ni Don Jasper. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong at ang pagbabagong yon ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Imelda. Sa harap ng mga espesyal na panauhin ng pamilya,
Kabilang na ang madaldal at mapanghusgang si Tita Baby. Ipinilit ni Don Jasper na maupo si Tala sa tabi niya. Jasper, ano bang ibig sabihin nito? Ang boses ni Imelda ay nanginginig sa pinipigil na galit, habang ang kanyang mga mata ay tila gustong tunawin ang dalagang nasa kanyang harapan. Bisita natin ang mga leaders ng komunidad at balak mong itabi sa atin ang batang ito? Isang hamak na anak ng dating katulong. Hindi kumibo si Don Jasper. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Tala. Sa ibabaw ng mesa, isang bahagi ng kanilang plano, ngunit ramdam ni Tala ang panginginig ng mga daliri ng matanda. Si Tala ay hindi na isang katulong dito, Imelda. Siya ang aking personal assistant at ang kanyang presensya ay kasing halaga ng kahit na sino sa silid na ito. Isang golden moment ng tahimik na pagre-rebelde ang naganap nang kumuha si Rafael ng isang baso ng tubig at inilapag ito sa harap ni Tala. Nakita niya ang benda sa palad ng dalaga, ang sugat mula sa mainit na tsaa kahapon. Bilang isang doktor, hindi niya mapigilan ang kanyang instinto na magmalasakit. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo nang abutin ni Tala ang baso. Isang maikling segundo ng kuryente ang dumaan sa pagitan nila, isang kislap ng kilig na agad ding natabunan ng pait ng katotohanan. Salamat, Dr. Rafael, mahinang bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malamyos na kwerdas na sadyang pinatigas ng puot. Hindi kailangan ng pasasalamat, Tala. Ang kailangan mo ay gamot at siguro isang paalala kung sino ka talaga. Sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya. Sa kanyang paningin, si Tala ay isa lamang oportunistang ginagamit ang kahinaan ng kanyang ama. Ang hapunan ay naging isang serye ng mga mapang-uyam na tawa at bulong-bulungan. Si Tita Baby, na may bit-bit na pamayipay na tila pakpak ng isang buwitre, ay hindi tumitigil sa pagpapasaring. Alam mo ba, Imelda, uso na talaga ngayon ang mga Cinderella story, pero kadalasan, ang mga Cinderella na yan ay mga lobong nagbibihis tupa lang para makakuha ng mana. Tiniis ni Tala ang lahat, nanatili siyang tuwid ang likod, kumakain ng dahan-dahan habang ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Ninanamnam niya ang bawat sulyap ng puot ni Imelda dahil alam niyang bawat sakit na nararamdaman nito ay kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ng kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, habang ang mga bisita ay nagkakape sa garden, nahanap ni Rafael si Imelda sa madilim na sulok ng library. Ang mukha ni Imelda ay balot ng anino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng alak. Ma'am, kailangan nating mag-usap, simula ni Rafael. Ang kanyang tindig ay matatag, ngunit may bahid ng pag-aalala. Bakit ganito na lang ang galit mo sa batang iyon? At bakit parang may takot sa mga mata mo tuwing nakikita mo siya? Humarap si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi iyan takot, Rafael. Iyan ay pandidiri. Hindi mo alam kung anong dumi ang dala ng pamilyang yan sa ating pangalan. Dumi o katotohanan, ma'am? Tanong ni Rafael na ikinagulat ni Imelda. Narinig ko ang mga katulong na nagbubulungan tungkol sa isang babaeng nagngangalang Luningning, 18 taon na, ang nakalilipas. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit siya pinalayas ng ganoon na lang? Katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabagal na pagtiktak ng lumang orasan sa dingding. Tila isang timer ng isang bombang malapit nang sumabog. Namutla si Imelda, ang kanyang mga labi ay nanginig bago siya muling nakabawi ng lakas. Huwag kang makinig sa mga kwento ng kutsero, Rafael. Ang babaeng yon ay isang magnanakaw, gaya ng kanyang anak. Sigaw ni Imelda bago ito mabilis na lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Rafael, ang kanyang isipan ay puno ng katanungan. Sa labas ng bintana, nakita niya si Tala na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng anthurium. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha.
Mukha siyang isang anghel, ngunit sa puso ni Rafael, alam niyang may isang madilim na bagyong itinatago ang dalaga. Hindi alam ni Rafael na sa mga sandaling iyon, hawak ni Tala ang isang lihim na sulat na nakuha niya mula sa ilalim ng kutsyon ni Don Jasper kanina. Isang sulat na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong naging saksi sa kasinungalingan ni Imelda. Ang paghahanap sa katotohanan ay tila isang landas na puno ng mga tinik, at si Rafael ay unti-unti nang humahakbang papasok sa isang digmaang hindi niya alam kung sino ang tunay na kakampi. Hindi sapat na ninakaw mo ang posisyon ng nanay ko, Imelda. Ngayon, papanoorin kitang mabaliw. Habang unti-unti kong binabawi ang lahat ng inaakala mong sayo. Ang bulong na yon ni Tala ay tila isang sumpa na dinala ng hangin sa gitna ng malawak na garden ng mga Montenegro. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na kasing tingkad ng mga talulot ng anthurium na nakapaligid sa kanya. Ang kulay na ito ay isang deklarasyon ng digmaan, isang kulay na kailanman ay hindi pinayagang isuot ng mga katulong sa mansyong yon. Mula sa balkonahe, nakatitig si Imelda. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa rehas na bakal. Tila ba nais niyang durugin ang matigas na metal sa gitna ng kanyang nagbabagong puot. Sa ibaba, nakita niyang dahan-dahang inayos ni Tala ang kurbata ni Don Jasper. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay napakaliit, isang distansyang sadyang ginawa para magmukhang mapangahas sa paningin ng sino mang nakakakita. Tingnan mo yan, Imelda. Ang aga-aga. May live show na sa garden mo. Isang boses na puno ng malisya ang bumasag sa katahimikan ni Imelda. Ito si Tita Baby, ang kanyang kapatid na ang dila ay mas matalas pa sa gunting na ginagamit sa paghahalaman. Sabi ko na sa'yo, hindi basta-basta ang batang iyan. Ang bilis gumalaw, tila ba may pinagmanahan. Tumahimik ka, baby? Bulyaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa selos. Isang hamak na katulong lang siya. Hindi siya kailanman magiging banta sa akin. Katulong? Imelda, tingnan mo ang suot niya. Tingnan mo kung paano siya ngumiti kay Jasper. Iyan ba ang tingin ng isang katulong? Tumawa ng maikli si Tita Baby. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na nayapakan. Kung ako sa'yo, kikilos na ako bago pa maging huli ang lahat. Baka magising ka na lang isang araw sa labas na ng gate ang tulog mo. Sa ibaba, naramdaman ni Tala ang titig ng dalawang babae. Hindi siya lumingon, ngunit mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha kay Don Jasper. Huwag kayong bibigay, Don Jasper. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata. Mahinang bulong ni Tala, habang kunwaring tinatanggal ang isang dumi sa balikat ng matanda. Nahihirapan na akong huminga, Tala. Sagot ni Jasper. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na kwerdas. Ang bawat hakbang ko ay tila may nakadagan na mabigat na bato sa aking dibdib. Biglang inatake ng matinding ubo si Don Jasper. Mabilis siyang inakay ni Tala patungo sa isang bangko. Sa pagkakataong yon, mabilis na bumaba si Imelda mula sa balkonahe. Bitbit ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. Jasper, ano ang nangyari? Sigaw ni Imelda. Ang muka ay balot ng huwad na pag-aalala. Ito, inumin mo itong gamot mo. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas nang wala ako. Akma nang kukunin ni Jasper ang gamot nang biglang humarang ang kamay ni Tala. Sandali lamang, Doña Imelda. Mukhang hindi yata iyan ang tamang gamot na ibinigay ni Doktor Rafael kaninang umaga. Hayaan ninyong ako na ang mag-asikaso sa kanya. Nagtagis ang mga bagang ni Imelda. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kable ng kuryente na anumang sandali ay maaaring maputol. Sino ka para kwestiyonin ang pag-aalaga ko sa aking asawa? Ako ang asawa rito, Tala. Ikaw ay... Wala lang. Asawa o bantay sa lakay? Matapang na sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Isang kalmadong tila nagpapahiwatig ng isang malaking tsunami. Bago pa makasagot si Imelda, dumating si Rafael.
Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ni Tala. Anong nangyayari rito? Dad, kailangan mo nang bumalik sa loob. Masyadong mainit ang sikat ng araw para sa kondisyon mo. Binuhat ni Rafael ang kanyang ama. Ngunit bago sila tuluyang makapasok, lumingon siya kay Tala. Ang kanyang titig ay puno ng kalituhan. Isang bahagi sa kanya ay gustong magalit sa pang-akit na nakikita niya. Ngunit ang isang bahagi ay tila nahahalina sa tapang na ipinapakita ng dalaga. Naiwan si Imelda sa garden, mag-isa at nanginginig sa galit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello?" Sagot ni Imelda, ang boses ay matigas. "Doña Imelda, handa na ang mga dokumento." Wika ng isang lalaki sa kabilang linya. "Ang lupain sa Dondin Anthurium, maari na nating ibenta sa mga developers sa susunod na linggo. Kailangan na lang natin ang pirma ni Don Jasper o ang kanyang pagkawala." Namutla si Imelda, ngunit isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Gawin mo ang lahat para makuha ang lupang yon. At tungkol sa aking asawa, huwag kang mag-alala. Malapit na siyang magpahinga ng matagal." Hindi alam ni Imelda na sa likod ng isang malaking puno ng anthurium, nakatayo si Tala. Narinig niya ang bawat salita. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtuklas ng isang mas malalim pang kasamaan. Ang lupain ng kanyang ina, ang tanging alaala ni Luningning, ay balak sirain ng babaeng pumatay na sa kanyang dangal. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa isang kuyaw o sa isang pangalan. Ito ay tungkol na sa lupaing dinilig ng luha at pawis ng kanyang ina. Habang naglalakad si Tala pabalik sa mansyon, isang sulyap ang ibinigay niya sa bintana ng silid ni Rafael. Nakita niya ang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sa gitna ng digmaang ito, si Rafael ba ay magiging kuta niya o ang siyang huling sisira sa kanyang puso? Walang puwang ang amoy ng lupa at dumi sa mansyong ito, Tala. Maging ang mga alaala ng iyong ina ay dapat nang ibaon sa limot. Ang boses ni Imelda ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng pasilyo. Hawak niya ang isang maliit na pasong kinalalagyan ng isang punla ng anthurium. Isang punlang maingat na inalagaan ni Tala mula pa sa dundin ng kanyang ina. Para kay Tala, ang halamang yon ang nagsisilbing hininga ni Luningning sa loob ng malamig na mansyong Montenegro. Ngunit sa isang iglap, marahas itong kinuha ni Imelda at itinapon sa sahig. Hindi naglabas ng tunog ang pagtama ng paso sa makapal na karpet. Ngunit ang pagkalat ng itim na lupa sa puting sahig ay tila isang malaking mantsa sa dangal ni Tala. Ang punla ay nayurakan. Ang maliliit na ugat nito ay lantad at sugatan sa hangin. Iyan ang nararapat sa lahat ng nagmumula sa putikan. Pagpapatuloy ni Imelda habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit. "Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Jasper, ay may karapatan ka ng magdala ng basura rito." Nakahinto si Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang bestida. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi nang makitang dinudurog ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang yumaong ina. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may lasa ng alikabok at pait. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itulak ang babaeng nasa harap niya, ngunit naalala niya ang kanyang misyon. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa pasensya ng isang mangangaso. "Nililinis ko lang naman ang hangin, Doña Imelda." Mahinang sagot ni Tala. Ang boses ay tila isang kalmadong sapa sa ilalim ng bagyo. Dahil tila masyadong masangsang na ang amoy ng mga lihim sa bahay na ito. Isang mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Ang tunog ng palad na tumama sa balat
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nanatiling nakatagilid ang mukha ni Tala. Ramdam ang init at kirot na unting namumuo sa kanyang pisngi. Ngunit hindi siya natinag, hindi siya lumuha. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Tita Baby, paypay ang hawak at may ngiting mapangapi. Oh, ayan na. Ang diwata ay naging basang sisiw na. Akala ko ba ay matapang ka, Iha? Bakit tila hindi ka makalaban ngayon? Tama na yan, Ma'am. Tita Baby. Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad habang mabilis siyang lumalapit. Nakita niya ang namumulang pisngi ni Tala at ang nagkalat na lupa sa sahig. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Bilang isang doktor, ang makakita ng pananakit, pisikal man o emosyonal, ay labag sa kanyang sinumpaan. Rafael, huwag kang makialam dito. Depensa ni Imelda. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang babaeng ito ay masyadong mapangahas. Kailangan niyang matutunan ang kanyang lugar. Ang lugar niya ay kung saan siya itinalaga ni Dad. Mom, sagot ni Rafael, ang titig ay nakapako kay Tala. At ang lugar ninyo ay hindi sa pananakit ng kapwa. Lumuhod si Rafael sa harap ni Tala. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahan niyang pinulot ang punla ng anthurium mula sa lupa. Buhay pa ito, Tala. Ang mga ugat nito ay matatag. Bulong niya, sapat lamang para marinig ng dalaga. Ang pagmamalasakit sa kanyang mga mata ay tila isang balsamo sa sugatang puso ni Tala. Ito ang lalaking dapat sana ay kinamumuhian niya dahil anak ito ng kanyang kaaway. Ngunit bakit tila ito pa ang nagbibigay sa kanya ng lakas na huminga? Tumayo si Rafael at hinarap ang kanyang ina. Ma'am, kailangan nating ibenta ang lupa sa Don Dien. Maraming utang ang kumpanya na hindi ninyo sinasabi kay Dad. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nagmamadali? Namutla si Imelda. Ang lihim na narinig ni Tala kanina ay tila unti-unti nang lumalabas. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga utang na yan. Huwag na tayong maglokohan, Ma'am. Nakita ko ang mga sulat mula sa bangko. Malamig na sabi ni Rafael. Sa gitna ng tensyon, isang katulong ang patakbong lumapit sa kanila. Doña Imelda, si Don Jasper. Hindi siya makahinga. Nawalan siya ng malay sa loob ng kanyang silid. Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Mabilis na tumakbo si Rafael patungo sa silid ng kanyang ama. Sumunod si Imelda na ang muka ay biglang napalitan ng isang kakaibang ekspresyon, isang halo ng kaba at isang madilim na pag-asa. Naiwan si Tala sa pasilyo, hawak ang punla na ibinigay ni Rafael. Tiningnan niya ang lupa sa kanyang mga palad. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang pag-atake ni Jasper ay hindi aksidente. Ang lason ay unti-unti nang kumakain sa buhay ng kanyang ama. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatitig sa pinto ng silid ni Jasper. Hanggang kailan kayang manatiling buhay ng isang halaman kung ang mismong nagdidilig dito ang siyang naglalagay ng lason? Ang katarungan ay malapit na, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong maaaring kumilala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong figura ang nakatayo sa dulo ng hagdanan, si Tia Sol. Ang kanyang mga bulag na mata ay tila nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Tala at ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang salitang walang tunog, magmadali. Huwag kang haharang sa daraanan ko, Tala. Hindi mo alam kung anong lason ang kaya kong isuka para lang maprotektahan ng pamilyang ito. Ang bulyaw na yon ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa pintuan ng silid ni Don Jasper, habang mabilis niyang itinutulak si Tala palayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol ngunit handang manakmal. Sa loob ng silid, maririnig ang mabilis at gulantang na mga utos ni Rafael sa mga nurse. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Jasper ay tila isang mabilis na tambol
na nagbababadya ng kamatayan. Napaatras si Tala. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng pasilyo. Pinanood niya ang pagkakagulo ng mga tao, ang takot na bumabalot sa mansyon, at ang huwad na pag-iyak ni Imelda na nakasandal sa balikat ni Tita Baby. Ngunit sa kabila ng ingay, ang tanging naririnig ni Tala ay ang sarili niyang kaba. Ang bawat hinga niya ay may dalang bigat. Tila ba ang hanging nilalanghap niya ay puno ng mga dumi ng kasinungalingan. Dahan-dahang naramdaman ni Tala ang isang tuyo at magaspang na kamay na humawak sa kanyang siko. Isang malamig na haplos na nagpatahimik sa kanyang nagbabagang isipan. Ito si Tia Sol. Ang bulag na matanda ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga daliri nito ay mahigpit na nakabaon sa braso ni Tala. "Sumunod ka sa akin, iha, bago pa mahuli ang lahat," bulong ni Tia Sol. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng mga tuyong dahon sa gitna ng gabi. Dinala ni Tia Sol si Tala sa isang maliit na imbakan sa dulo ng pasilyo, isang silid na amoy alikabok at lumang kahoy. Doon, sa gitna ng kadiliman na tanging ang liwanag mula sa siwang ng pinto ang nagbibigay ng anyo, humarap ang matanda sa kanya. "Alam ko kung bakit ka narito, Tala. Nakikita ko ang iyong puso kahit wala akong paningin," simula ni Tia Sol. "Ang iyong ina, si Luningning. Siya ang kaisa-isang tao sa bahay na ito na nagbigay sa akin ng dignidad nung ako ay nagsisimula pa lamang mawalan ng liwanag. At ngayon, ang kanyang dugo, ang siyang tanging pag-asa ni Jasper." "Anong ibig ninyong sabihin, Tia Sol?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kuryosidad. "Alam ba ninyo ang tungkol sa lason?" Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. "Ang gatas sa gabi, Tala. Tuwing 10:00, bago matulog si Jasper, may isang baso ng gatas na inihahanda si Imelda. Sinasabi niyang pampakalma iyon, pampatulog. Ngunit ang bawat lagok ni Jasper ay isang hakbang patungo sa kanyang libingan. Ang lason ay hindi biglaan. Ito ay tila hamog na unti-unting lumulunod sa kanyang mga baga. Naramdaman ni Tala ang lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang mist of distrust ay tila naging isang malapot na usok na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Sino pa ang maaaring pagkatiwalaan? Si Rafael ba ay sadyang nagbubulag-bulagan o siya rin ay biktima ng kanyang sariling ina? "Bakit ninyo ito sinasabi sa akin ngayon?" tanong muli ni Tala. "Dahil ang oras ay nauubos na," sagot ni Tia Sol habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote ng gamot na walang tatak. "Ito ang tanging panlaban na lihim na ibinibigay ko kay Jasper sa tuwing wala sila. Ngunit naubos na ito. Kailangan mong mahanap ang ebidensya sa silid ni Imelda bago nila tuluyang linisin ang lahat." Lumabas si Tala mula sa imbakan. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong maze. Naglakad siya patungo sa kusina, kung saan ang lahat ng katulong ay abala sa paghahanda ng kape para sa mga doktor. Nakita niya ang isang baso sa gilid ng lababo, isang basong may puting latak sa ilalim. Ang basong ginamit ni Jasper bago siya mawalan ng malay. Dahan-dahan niyang nilapitan ng baso, ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang isang maliit na plastik upang ilagay ang latak. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang pulsuhan. "Anong ginagawa mo rito, Tala?" Ito si Rafael. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod. Ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng pagmamahal na naramdaman ni Tala sa lalaki kanina, ngayon ay tila isang pader ng pagdududa ang namamagitan sa kanila. "Tinitingnan ko lang kung may kailangan pa kayo, Doktor." "Rafael," sagot ni Tala. Pilit na itinatago ang plastik sa likod ng kanyang palad. Tiningnan ni Rafael ang baso, pagkatapos ay muling tumingin kay Tala. Isang golden moment ng matinding tensyon
Ang naganap ng dahan-dahang bitawan ni Rafael ang kamay ng dalaga, ngunit hindi ito umalis sa kanyang harapan. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan tala. Masyadong mapanganib ang laro sa bahay na ito. Mahinang sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng babala na tila isang pakiusap. Naiwang mag-isa si Tala sa kusina habang dala ang kaba sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Tila mga luha ng langit na nagtatangkang hugasan ang dumi ng mansyon. May isang lihim na hindi pa nasasabi si Tia Sol, isang lihim na nakatago sa ilalim ng sahig ng silid ni Imelda. Isang pangalan na hinding-hindi inaasahan ni Tala na maririnig niya. Sino ang tunay na kaaway? Ang babaeng nanampal sa kanya o ang lalaking pilit siyang inilalayo sa katotohanan? Bakit sa tuwing sinusubukan kong lumayo, tila mas lalong humihigpit ang hawak mo sa aking mundo? Ang tanong na yon ay nanatiling nakapiit sa isipan ni Tala habang nakaupo siya sa gilid ng isang lumang kawayang higaan. Sa labas ng maliit na kubo sa gitna ng dondin, ang langit ay tila nagngangalit. Ang hagupit ng ulan sa bubong na anahaw ay lumilikha ng isang binging ingay. Tila libu-libong maliliit na daliri ang nagtatangkang pumasok sa loob. Kanina lamang, sa gitna ng pagmamadali ni Rafael na ilayo siya sa tensyon ng mansyon, tumirik ang lumang sasakyang ginamit nila sa gitna ng maputik na daan. Wala silang nagawa, kundi sumilong sa munting kubo na dati ay pahingahan ni Luningning tuwing anihan. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag ng kidlat ang nagbibigay anyo sa mukha ni Rafael. Inalis ng binata ang kanyang basang Amerikana. Inilalantad ang kanyang puting polo na bakat, ang bawat masel sa kanyang likuran dahil sa pagkabasa. Lumapit siya kay Tala, bit-bit ang kanyang itim na medical bag na tila hindi niya kailanman maiwan. Hayaan mo akong tingnan ang iyong kamay, Tala. Malumanay na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng babala, ngayon ay tila kasing lambot ng ihip ng hanging amihan. Hindi nakakibo si Tala nang abutin ni Rafael ang kanyang palad. Ang palad na nasugatan sa pagkakabasag ng tasa at muling nayurakan sa pasilyo. Sa pamamagitan ng isang maliit na flashlight, sinuri ni Rafael ang sugat. Ramdam ni Tala ang init ng mga daliri ng doktor laban sa kanyang nanginginig na balat. Ang bawat haplos nito ay tila isang kuryenteng gumagapang patungo sa kanyang puso. Pilit na tinitibag ang pader na itinayo niya para sa kanyang proteksyon. I'm sorry, bulong ni Rafael habang dahan-dahang nililinis ang sugat gamit ang bulak. I'm sorry for everything, for my mother's and for the things I said. I know you're hiding something but I can't help but want to protect you. Umiwas ang tingin si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Bakit, Rafael? Dahil ba sa tingin mo ay mahina ako? O dahil sa tingin mo ay isa rin akong biktima gaya ng iyong ama? Itinigil ni Rafael ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Tala. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot sa pagitan ng kanilang mga hininga. Because you're the only thing that feels real in that house full of ghosts, Tala. Because when I'm with you, I forget that I am a Montenegro. Isang golden moment ng pag-amin ang nabuo sa katahimikan. Hindi ito nangailangan ng mga mabulaklak na salita. Sapat na ang paraan ng paghawak ni Rafael sa kanyang kamay. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang babaeng pinahahalagahan. Dahan-dahang inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi ni Tala. Ramdam ni Tala ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang awit ng kilig na pilit niyang sinusupil, ngunit mas lalong nag-aalab sa lamig ng gabi. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ninanamnam ang amoy ng ulan at ang bango ng malinis na sabon na nagmumula sa binata. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Tala ang kuyaw, nakalimutan niya ang lason at nakalimutan niya ang paghihiganti. Naroon lamang siya
Isang babaeng nagnanais na mahalin at protektahan. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panaginip lamang na madaling maglaho. Sa labas, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapote. Hawak ang isang kamera na may mahabang lente. Ang bawat paggalaw ni Natala at Rafael sa loob ng kubo, ang bawat malambing na sulyap at pagdampi ng balat ay naitatala sa bawat pagpindot ng shutter. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mukha ng lalaki habang tinitingnan ang huling larawang nakuha niya. Ang sandali kung saan tila magkahalik na ang dalawa. Tapos ka na, Tala. Bulong ng lalaki sa kanyang sarili habang mabilis na tumatalikod upang bumalik sa sasakyang naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Hindi alam ng dalawa na ang gabi ng kanilang paglalapit ay siyang mitya ng isang mas malaking pagsabog. Ang forbidden fruit na kanilang tinikman ay magiging lason na gagamitin ni Imelda upang tuluyang wasakin ang dangal ni Tala sa harap ng buong mundo. Sa loob ng kubo, biglang nanlamig ang pakiramdam ni Tala. Kumalas siya sa yakap ni Rafael at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tila nagbabago ang tono mula sa isang oyayi patungo sa isang babala. May isang lihim na hindi pa niya nasasabi kay Rafael, ang plastik na may puting latak sa loob ng kanyang bulsa, at may isang katotohanang hindi pa niya alam. Ang lalaking kayakap niya ay ang tanging sandata na gagamitin ng kanyang kaaway upang siya ay saktan ng higit pa sa anumang sampal. Hayop ka! Akala ko ba ay dangal ng iyong ina ang ipinunta mo rito? Pero mukhang mas masahol ka pa sa isang bayarang babae. Ang bulyaw na yon ni Imelda ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mansyon Montenegro kinabukasan. Hindi pa man nakakabawi si Tala mula sa matamis na pag-alala sa gabing nagdaan sa kubo, ay sinalubong na siya ng isang kawan ng mga mapanghusgang mata sa gitna ng salas. Nakatayo si Imelda sa gitna. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nanunuot ang isang madilim na katuwaan. Sa kanyang paanan, nagkalat ang mga litrato. Ang mga litratong kinuha sa dilim ng gabi. Si Tala na nakasandal sa balikat ni Rafael. Ang kanilang mga mukhang halos magkahalikan. At ang paraan ng paghawak ni Rafael sa kanyang kamay. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo at nakita si Rafael na nakatayo sa itaas ng hagdanan. Ang mukha ng binata ay balot ng pait at matinding pagkadismaya. Ang pagmamahal na nakita ni Tala sa kanyang mga mata kagabi ay napalitan ng isang malalim na puot. Rafael, hindi iyan ang iniisip mo. Mahinang simula ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, sigaw ni Rafael. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ginamit mo ako, Tala. Ginamit mo ang aking malasakit para pagtakpan ang pangaakit mo sa aking ama. Akala ko ay iba ka. Akala ko ay ikaw ang magiging liwanag sa bahay na ito, pero isa ka palang madilim na anino na handang sumira sa lahat. Bawat salita ni Rafael ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa puso ni Tala. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin ang tungkol sa lason, tungkol sa plano nila ni Don Jasper, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Kung magsasalita siya ngayon, mapapanganib ang buhay ni Don Jasper na kasalukuyang mahimbing na natutulog dahil sa tindi ng sedatives na ibinigay ni Imelda. Lumayas ka! Muling bulyaw ni Imelda habang marahas na kinuha ang maliit na bag ni Tala at isinigaw ito sa labas ng pinto. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Isusumbong kita sa pulisya bilang isang magnanakaw at maninira ng pamilya. Kinaladkad si Tala ng dalawang malalaking gwardiya patungo sa gate. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa matigas na semento. Ang kanyang mga kuko
ay bumabaon sa lupa sa pagtatangkang kumapit, ngunit walang nagawa ang kanyang munting lakas. Itinulak siya palabas ng gate at ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay tila ang huling hatol sa kanyang kamatayan. Nagsimulang pumatak ang ulan, isang malakas at malamig na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagkakadurog. Nakaupo si Tala sa putikan sa labas ng mansyon, ang kanyang pulang bestida ay basa at puno ng dumi. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na hagulhol. Nawala ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang pag-asa, at ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Habang naglalakad siya palayo, bit-bit ang kanyang basang bag. Napahinto si Tala sa isang madilim na eskinita sa gilid ng mansyon. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Imelda. Ngunit hindi siya mag-isa. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong ang lumapit kay Imelda at niyakap ito sa baywang. Nakita ni Tala ang paraan ng pagtawa ni Imelda, isang tawang puno ng landi at tagumpay. Ang lalaking yon, ang lalaking kasama ni Imelda, ay hindi si Don Jasper. Iyon ang lalaking kausap ni Imelda sa telepono tungkol sa pagbebenta ng Dondien. Kaunti na lang, mahal ko. Narinig ni Tala ang malanding boses ni Imelda sa gitna ng hampas ng ulan. Kapag wala na ang matandang iyon at ang basurang babaeng iyon, sa atin na ang lahat ng yaman ng mga Montenegro. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang pait sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na apoy. Ang sacrifice dilemma na kanyang pinagdaanan ay hindi pa tapos. Ngayon, alam na niya ang mukha ng tunay na traidor. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng dilim. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila isang basbas ng panibagong lakas. Hindi siya susuko. Kung kailangang maging isang tunay na diwata na mapanghiganti, gagawin niya. Isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Imelda. Hanggang kailan kayang maghari ng kasinungalingan bago ito lamunin ng sarili nitong apoy? Nabalot ng katahimikan ng eskinita. Tanging ang tunog ng agos ng tubig sa kanal ang naririnig. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman ni Tala ang muling pagbaon ng huyaw sa kanyang balat. Hindi pa tapos ang laban. Ang bituin ay muling magliliwanag kahit na ito ay manggaling sa kailaliman ng putikan. Dito na ba magtatapos ang ningning ng bituin sa kailaliman ng putik? Ang tanong na yon ay tila isang malupit na bulong ng hangin habang nakaluhod si Tala sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang sementeryo ay balot ng dilim at amoy ng basang lupa. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang tumatama sa simpleng krus na gawa sa kahoy. Ang kanyang pulang bestida ay wala ng bakas ng ganda. Ito ay punong-puno ng mantsa ng dumi at luha. Tila isang simbolo ng kanyang nadurog na dangal. Hinawakan ni Tala ang kuyaw na ginto, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang paghikbi, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sampaguita at ang mahinang kaluskos ng isang baston sa damuhan. Sa damuhan ay sapat na upang makilala niya si Tia Sol. Ang katotohanan ay madalas na nakabaon sa ilalim ng lupa, Tala. Pero kahit gaano kalalim ang hukay, pilit itong aahon para huminga. Ang boses ni Tia Sol ay tila isang uyayi sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang tumayo si Tala. Hinarap ang matanda habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Tia Sol, pinalayas na ako. Wala na si Rafael. Wala na ang tiwala niya sa akin. Paano ko pa mababawi ang pangalan ni nanay kung ang buong mundo ay nakatingin sa akin bilang isang kaaway? Lumapit ang matanda at hinawakan ng kamay ni Tala. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kuyaw na hawak ng dalaga. Ang botones na ito,
Hindi ito basta ginto lamang tala. May isang lihim na mekanismo sa loob nito na hindi mo pa nadidiskubre. Ito ang susi sa isang munting kahon na iniwan ng iyong ina sa lumang klinika kung saan siya nagsilang. Sa tulong ni Tia Sol, dahan-dahang pinisil ni Tala ang magkabilang gilid ng kuyaw. Isang mahinang tunog ng pagbukas ang naramdaman niya. At mula sa loob nito ay lumitaw ang isang maliit na piraso ng papel, isang lumang resibo mula sa St. Jude Clinic. May petsang 18 taon na ang nakalilipas. Noong gabing pinalayas ang iyong ina, hindi lamang siya ang buntis sa mansyon. Pagpapatuloy ni Tia Sol, ang kanyang mga bulag na mata ay tila nakatanaw sa malayo. Si Imelda. Nagdadalang tao rin siya noon. Ngunit ang batang dala niya ay hindi kay Jasper. Iyon ang lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ginawa niyang biktima si Luningning upang walang makapansin sa kanyang sariling pagtataksil. Naramdaman ni Tala ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Tia Sol ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim niyang isipan. Kung ganoon, si Rafael. Si Rafael ay anak ni Imelda sa lalaking nakita mo sa eskinita. Tala, isang pekeng tagapagmana na ginagamit ni Imelda upang mapanatili ang kapangyarihan sa pamilya Montenegro. Pahayag ni Tia Sol na may halong pait. Napaupo si Tala sa damuhan. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong dagat. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos, ay hindi pala tunay na kapatid o kadugo ni Don Jasper. Ang lahat ng serye ng Mist of Distrust na binuo ni Imelda ay para lamang protektahan ang isang malaking kasinungalingan. Hindi ka kapatid ni Rafael, Tala. Dahil hindi siya anak ni Jasper. Ang mga salitang ito ni Tia Sol ay tila huling hatol na bumasag sa lahat ng pagdududa ni Tala. Isang golden moment ng matinding pagkaunawa ang sumilay sa puso ni Tala. Kung si Rafael ay hindi Montenegro, nangangahulugan itong si Tala, ang kaisa-isang tunay na tagapagmana ng lahat, ng mansyon, ng kayamanan, at ng Dondian Anthurium. Ang katarungang hinahanap niya ay hindi lamang tungkol sa isang humihinging tawad. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kaharian na sadyang sa kanya. Tumayo si Tala, pinunasan ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang basang buhok. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay muling nagliwanag na tila mga bituin sa gitna ng madilim na langit. Salamat, Tia Sol. Ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. Anong balak mo, Iha? Tanong ng matanda. Babalik ako sa mansyon, sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay malamig na tila bakal, pero hindi na bilang isang katulong at hindi na bilang isang diwata. Babalik ako bilang ang tunay na nagmamay-ari ng pangalang Montenegro. Hahayaan kong si Imelda ang makaramdam kung paano mawalan ng lahat sa harap ng taong kanyang minalit. Habang naglalakad si Tala palayo sa sementeryo, bitbit ang papel mula sa kuyaw. Isang anino ng sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Ang ilaw ng sasakyan ay tumama sa kanya. Tila isang spotlight sa isang dula-dulaan. Sino ang nasa loob ng sasakyan? Si Rafael ba na naghahanap ng kasagutan o ang mga tauhan ni Imelda na handang tapusin ang sinimulang kasamaan? Ang landas patungo sa redemption ay puno ng panganib. Ngunit para kay Tala, ang bawat hakbang ay isang panata para sa kanyang ina. Ang bituin ay muling magliliwanag at sa pagkakataong ito, walang anino ang makakayang pumatay sa kanyang ningning. Akala mo ba ay makakapasok ka uli sa kahariang ito nang hindi ko nalalaman? Napakawalang ingat mo, Tala. Gaya rin ng iyong ina, hanggang pangarap ka lang. Ang boses ni Imelda ay tila isang malalamig na patak ng tubig na tumatama sa batok ni Tala habang dahan-dahan itong pumasok sa madilim na silid ng mga Montenegro. Kagagaling lamang ni Tala mula sa ulan. Ang kanyang mga suot ay basang-basa at dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling naglalagablab
Sa gitna ng kadiliman, hawak niya sa kanyang kanang kamay ang piraso ng papel mula sa klinika, ang ebidensyang wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa silid ni Don Jasper, dalawang matitigas na kamay ang humawak sa kanyang magkabilang braso. Isang malakas na puwersa ang humila sa kanya patalikod. Naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang basang bag, ngunit nanatiling nakatago sa loob ng kanyang palad ang mahalagang papel. Saan mo balak dalhin ang dumi na yan, Tala? Muling wika ni Imelda habang dahan-dahang lumalabas mula sa anino ng pasilyo. May hawak siyang isang baso ng gatas, ang huling baso na nakatakdang inumin ni Don Jasper. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang muka. Sa likuran ni Imelda, nakatayo ang lalaking nakita ni Tala sa eskinita, ang kanyang lihim na kasabwat. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta ng kamatayan. Kinaladkad si Tala patungo sa basement ng mansyon. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila isang pagbaba patungo sa kailaliman ng impyerno. Amoy ng amag, luma at basang semento ang sumalubong sa kanyang pangamoy habang marahas siyang itinulak sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa kailaliman ng mansyon. Ang tunog ng pagkakaladkad ng mabigat na bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong basement, tila isang huling hatol na naghihiwalay sa kanya mula sa mundo ng mga buhay. Diyan ka nababagay, Tala. Sa dilim, sa dumi, at sa limot. Wika ni Imelda habang nakatayo sa labas ng rehas, ang liwanag ng isang bumbilya sa pasilyo ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Huwag kang mag-alala, hindi ka mag-iisa rito ng matagal dahil maya-maya lamang ang iyong pinakamamahal na Don Jasper ay susunod na rin sa iyong ina. Hinawakan ni Imelda ang baso ng gatas na tila isang tropeo, ang huling tagay para sa huling hininga ng mga Montenegro. Pagkatapos nito, ang lahat, ang yaman, ang mansyon, at maging ang Don Dian na iyan ay magiging abo na lamang sa aking mga kamay. Hayop ka, Imelda! Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay paos, ngunit punong-puno ng puot. Sumandal siya sa malamig na pader. Pilit na itinatago ang ebidensya sa loob ng kanyang palad. Akala mo ba ay mananalo ka? Ang katotohanan ay hindi nakukuha sa lason. Isang nakakangilong tawa ang isinagot ni Imelda bago siya tuluyang tumalikod at iniwan si Tala sa ganap na kadiliman. Sa loob ng basement, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa dalaga. Naririnig niya ang bawat patak ng tubig mula sa isang tumutulong tubo, isang mabagal at nakakabaliw na ritmo na tila nagbibilang ng natitirang sandali ni Don Jasper. Sa gitna ng kadiliman, isang golden moment ng pait ang naramdaman ni Tala nang maalala niya si Rafael. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng munting punla ng anthurium ay naroon sa itaas. Walang kamalay-malay na ang sarili niyang ina ay isang mamamatay tao. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang pagluha. Hindi ngayon ang oras para sa kahinaan. Inay, bigyan ninyo ako ng lakas. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ni Tala na hanapin ang anumang matulis na bagay sa loob ng silid. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng gasgas, kinapa niya ang bawat sulok hanggang sa makaramdam siya ng isang nakausling pako sa gilid ng pintuan. Hindi niya alintana ang sakit ng bumaon ito sa kanyang balat. Ang mahalaga ay makagawa siya ng ingay. Ang mahalaga ay makawala siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ginagawa, isang nakayanig na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang, ang pagsigaw ng mga pangalan, at ang pamilyar na huni ng sirena ng ambulansya na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang plano ni Imelda ay natuloy na. Mula sa maliit na bintana,
Sa itaas ng basement, nakita ni Tala ang anino ng mga pulang ilaw na naglalaro sa pader. Narinig niya ang boses ni Rafael, punong-puno ng takot at desperasyon. "Dad, huwag kang bibitaw! Dad!" Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Namatay na ba si Don Jasper? Huli na ba ang lahat para sa katarungang ipinangako niya sa kanyang ina? At paano na siya na nakakulong sa ilalim ng lupang ito habang ang kasamaan ay iunti-unting nagtatagumpay sa itaas? Ang dangling mystery ay nananatiling nakatago sa dilim. Sino ang tunay na tumawag sa ambulansya kung si Imelda ay nagnanais ng kamatayan para kay Jasper? At ang mas mahalaga, nasaan ang ebidensyang hawak ni Tala kung sakaling pasukin ng mga tauhan ni Imelda ang silid na yon? Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa tunog ng papalayo na ambulansya habang si Tala ay naiwang mag-isa sa dilim, nakakulong sa pagitan ng pag-asa at ganap na kawalan. Patay na ang takot sa puso ko, Imelda. Ngayon, ang apoy na sinimulan mo ang siyang tutupok sa iyong huwad na korona. Ang bulong na yon ni Tala ay tila isang panata sa gitna ng ganap na kadiliman ng basement. Ngunit ang kadilimang yon ay hindi nagtagal. Isang mahinang kaluskos ng susi ang narinig mula sa kabila ng bakal na pinto. Kasunod ang dahan-dahang pagbukas nito na nagpapasok ng isang manipis na sinag ng liwanag. Hindi si Imelda ang bumungad. Doon, sa harap ng pintuan, nakatayo si Tia Sol kasama ang isang batang katulong na si Lita na nanginginig sa takot, ngunit may determinasyon sa mga mata. "Magmadali ka, Tala!" Bulong ni Tia Sol habang iniaabot ang isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling tela. Ito ang huling hiling ni Jasper bago siya isakay sa ambulansya. Alam niyang darating ang gabing ito. Sa loob ng kahon ay ang isang maringal na gown na kulay ginto at pilak, tila gawa sa mga sinag ng bituin at talulot ng anthurium. Kasama nito ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat. Sa loob ng banyo ng mga katulong, hinugasan ni Tala ang putik mula sa kanyang katawan. Ang bawat haplos ng tubig ay tila nag-aalis ng lahat ng pait at sipayo. Nang isuot niya ang gown, ang salamin ay nagpakita ng isang babaeng hindi na biktima, isang funghuang na handang lumipad mula sa abo. Samantala, sa Grand Ballroom ng Mansyon Montenegro, ang hangin ay puno ng bango ng mga mamahaling pabango at tunog ng banayad na musika. Ito ang charity gala na inorganisa ni Imelda. Ang gabi kung saan balak niyang i-anunsyo ang kanyang ganap na pamumuno sa pamilya dahil sa malalang kondisyon ni Don Jasper. Nakasuot siya ng itim na puntas, nagpapanggap na nagdadalamhati, ngunit ang kanyang mga labi ay may bakas ng tagumpay. Mga kaibigan, sa gitna ng aking pighati para sa aking asawa, simula ni Imelda sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay puno ng huwad na luha. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay biglang huminto. Ang bawat panauhin, kabilang na si Rafael, na nakatayo sa gilid na may malalim na lungkot sa mga mata, ay napalingon. Doon, sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, naglalakad si Tala. Ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay may dalang awtoridad. Ang kanyang gown ay kumikinang sa bawat galaw, at ang kanyang mukha ay may ningning na hindi kayang pantayan ng anumang hiyas. Hindi siya ang basurang babae na pinalayas sa ulan. Siya ang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. "Tala?" Bulong ni Rafael. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang galit na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na paghanga at pag-asa. Mabilis na namutla si Imelda. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng alak ay nanginig hanggang sa matapon ang laman nito sa kanyang itim na gown. "Anong ginagawa mo rito?" "Security! Ilabas ang babaeng ito!" Sigaw niya. Ang boses ay naging matinis at desperado. Ngunit walang gumalaw. Sa halip, lumapit si Tala sa podium at kinuha ang mikropono.
Tapos na ang dula-dulaan, Imelda. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang walang pag-aalinlangan. Narito ako, hindi para manggulo, kundi para ipakita ang tunay na mukha ng naghahari sa mansyong ito. Inilabas ni Tala ang kuyaw na ginto at ang mga dokumento mula sa klinika. Ang bawat butil ng yaman na hawak mo ay itinayo sa mga kasinungalingan. Ninakaw mo ang dangal ng aking ina. At ngayon, balak mong ubusin ang buhay ni Don Jasper gamit ang lason na itinago mo sa ilalim ng iyong mga ngiti. Isang golden moment ng katarungan ang naganap ng itaas ni Tala ang isang maliit na recording device. Ang huling regalo ni Tia Sol. Ang boses ni Imelda ay narinig ng lahat. Kapag wala na ang matandang yon, sa atin na ang lahat ng yaman. Kasalanan mo ang lahat. Inakit mo si Jasper. Ginamit mo si Rafael. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nagiba. Wala kang ebidensya na tatanggapin ng batas. Isa ka lang anak ng katulong. Anak ako ng kaisa-isang babaeng minahal ni Jasper. Sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. At anak ako ng lalaking pinagtatangkaan mong patayin. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng podium. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak papasok. Ang bawat tao sa silid ay napasinghap. Si Don Jasper, bagamat maputla at may mga tubo pa sa ilong, ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Imelda nang may matinding pagkapuot. Jasper! Ang tanging nasabi ni Imelda, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Buhay ako, Imelda, at sapat na ang narinig ko. Wika ni Don Jasper, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang hatol. Rafael, anak, patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi ng totoo. Ngunit ang babaeng nasa tabi mo ay hindi ang iyong ina. Siya ay isang halimaw na pumatay sa aking pamilya. Lumingon si Jasper kay Tala, isang luhang puno ng pagmamalaki ang gumulong sa kanyang pisngi. Tala, aking anak, salamat sa iyong katapangan. Sa gitna ng ballroom, lumapit si Rafael kay Tala. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Tala, patawad. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Tala. Tumingin lamang siya sa lalaking minahal niya. Habang sa paligid nila, ang mga pulis ay nagsisimulang lumapit kay Imelda. Ang injustice engine ay tuluyan ng bumaligtad. Ang bituin ay hindi na lamang nagniningning. Ito ay nagbigay ng liwanag sa lahat ng mga sulok na binalot ng dilim. Ngunit habang dinadala si Imelda palabas, isang matalim na sulyap ang ibinigay nito kay Tala. Isang huling sumpa na tila nagbabadyang hindi pa ganap na tapos ang lahat. Hindi ka pa nananalo, Tala. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay dudurugin ka rin. Sigaw ni Imelda bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Naiwan si Tala at Rafael sa gitna ng ballroom. Ang musika ay muling tumugtog ng mahina. Tila isang malungkot na himig ng pagbabago. Ang cliffhanger ay nananatiling nakalutang sa hangin. Ngayong alam na ang katotohanan, paano haharapin ni Tala at Rafael ang katotohanang sila ay biktima ng parehong babae? At tatanggapin ba ni Tala ang pag-ibig ni Rafael pagkatapos ng lahat ng pasakit? Ang hustisya ay hindi isang mabilis na agos, kundi isang dahan-dahang pagpatak ng ulan na unti-unting humuhugas sa dumi ng kahapon. Ang katahimikang bumalot sa Grand Ballroom matapos kaladkarin ng mga awtoridad, si Imelda ay tila isang mabigat na kumot. Ang mga marangyang chandelier na kanina ay saksi sa kasinungalingan, ay tila lalong nagliwanag. Inilalantad ang bawat bakas ng pait sa mukha ng mga naiwan. Nakatayo si Tala sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang gintong gown ay dahan-dahang humahaplos sa sahig, habang pinagmamasdan niya ang pagguho ng kahariang itinayo sa kasamaan.
Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Tala. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ay puno ng mga tinik ng pagsisisi. Ang kanyang puting polo ay may mantsa ng alak na natapon kanina. Ngunit ang mas malaking mantsa ay ang katotohanang ang babaeng nagluwal sa kanya ay ang siyang pumatay sa kaligayahan ng babaeng kanyang minamahal. Tala, ang boses ni Rafael ay tila isang basag na salamin. Wala akong mukhang ihaharap sa iyo. Ang lahat ng sakit na idinulot ni Mom, ang bawat sampal, ang bawat pangaapi, tila ba ako ang may gawa dahil sa aking pananahimik. Humarap si Tala kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa galit, kundi sa isang malalim na pagkapagod. Hindi mo kasalanan ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, Rafael, pero ang sakit na naramdaman ko, ang sakit na pumatay sa aking ina, hindi yun basta-basta mawawala ng isang sorry. Isang golden moment ng pait at pag-unawa ang naganap ng hawakan ni Rafael ang kamay ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang binawi ng dalaga ang kanyang palad. Kailangan ko ng oras, Rafael. Oras para kilalanin ang sarili ko bilang isang Montenegro at oras para kalimutan ang diwata na kinailangan kong maging. Samantala, sa loob ng presinto, nakaupo si Imelda sa isang malamig na silya. Ang kanyang itim na gown ay gusot-gusot na. Ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha dahil sa pawis at galit. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay nang malamang ang lalaking kasabwat niya, ang kanyang lihim na kasintahan, ay tumakas na dala ang lahat ng perang tinalo niya mula sa kumpanya ng mga Montenegro. Ang karma ay tila isang mabilis na kidlat. Iniwan siyang mag-isa, walang pera, walang dangal, at walang pamilyang babalikan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay siyang naging rehas na kumukulong sa kanya ngayon. Lumipas ang ilang araw at ang Mansyon Montenegro ay dahan-dahang nabalot ng panibagong sigla. Si Don Jasper ay unti-unti nang lumalakas sa tulong ng mga tunay na gamot at ang presensya ni Tala. Isang hapon, nagtungo ang mag-ama sa Dondian Anthurium. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at bulaklak. Tila ba ang kalikasan ay nagdiriwang sa pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari nito. Dito natin itatayo ang Luningnings's Garden, Tala. Wika ni Don Jasper habang nakatingin sa malawak na taniman. Isang lugar para sa mga babaeng gaya ng iyong ina, mga martir ng pag-ibig na binaliwala ng mundo. Lumuhod si Tala sa tapat ng isang punlan ng Anthurium. Ang punlang iniligtas ni Rafa. Nung gabing winasak ito ni Imelda, itinanim niya ito sa gitna ng hardin. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa itim na lupa. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina sa bawat ihip ng hangin, tila isang bulong na nagsasabing, "Tapos na ang laban, anak." Sa di kalayuan, nakatayo si Rafael sa ilalim ng puno ng nara. Hindi siya lumalapit. Sapat na sa kanya ang makitang nakangiti si Tala mula sa malayo. Alam niyang ang landas patungo sa redemption ay mahaba at matarik. Iniwan niya ang kanyang posisyon sa kumpanya at nagpasya na magsilbi bilang doktor sa mga liblib na lugar. Isang paraan upang bayaran ang mga utang na loob ng kanyang ina. Bago lumubog ang araw, naglakad si Tala patungo sa gate kung saan siya pinalayas noong ulan. Doon, muli silang nagtagpo ni Rafael. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, tila isang basbas mula sa langit. "Aalis na ako bukas, Tala," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa sa kabila ng lungkot. "Sana sa aking pagbabalik, may puwang pa ang isang tulad ko sa hardin na iyong itinatayo." Tumingin si Tala sa ulan. Pagkatapos ay kay Rafael. Lumapit siya at dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Isang huling sandali ng pagpapaalam at isang pangako ng posibleng bukas. Ang bawat sugat ay naghihilom, Rafael. Pero ang pilat ay mananatili upang ipaalala sa atin na tayo ay nakaligtas. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nananatili
sa bawat patak ng ulan. Sa pag-alis ni Rafael, ito na ba ang huling pagkakataon na magkakasama ang kanilang mga puso? O ang pananahimik ba ng hardin ang magiging daan para sa isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang bagyo? Ang huling sulyap ni Tala sa mansyon ay puno ng kapayapaan. Ang bituin ay hindi na nag-iisa sa dilim. Ito ay naging bahagi na ng isang umagang puno ng liwanag. Ang bawat talulot ng anthurium na bumubukas sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang liham ng pag-ibig mula sa kabilang buhay, isang paalala na ang bawat pait ay may katapat na tamis sa tamang panahon. Lumipas ang 3 taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagising sa isang magandang umaga. Ang Dondien na dati ay saksi sa pighati ni Luningning ay hindi na lamang isang taniman ng mga bulaklak. Ngayon, ito ay ang Luningning's Garden Foundation, isang malawak at luntiang santuwaryo para sa mga kababaihang inabuso, minalit, at nawalan ng pag-asa. Ang bawat haliging itinayo rito ay pinatibay ng katarungan, at ang bawat silid ay puno ng amoy ng bagong luto na kanin at halimuyak ng mga bulaklak. Nakatayo si Tala sa gitna ng hardin. Suot ang isang simpleng puting damit na sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang puso. Wala na ang diwata na puno ng puot. Ang kaharap ng mundo ngayon ay si Tala Montenegro, ang babaeng nahanap ang kanyang ningning sa paglilingkod sa kapwa. Hawak niya ang isang maliit na bata, anak ng isa sa mga naninirahan sa foundation, habang itinuturo rito ang paraan ng pag-aalaga sa mga ugat ng halaman. Sa malayo, nakaupo si Don Jasper sa isang tila tumba-tumbang gawa sa yantok. Bagamat maputi na ang kanyang buhok at mabagal na ang kanyang paggalaw, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak nang may matinding pagmamalaki. Natagpuan na niya ang kanyang patawad sa sarili at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang presensya ni Luningning na tila yumayakap sa kanya sa bawat ihip ng hangin. Kumusta naman ang reyna ng kadiliman? Sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, si Imelda ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na ang kanyang mga hiyas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat gabi niya ay puno ng mga bulong ng pagsisisi at ang mukha ng mga taong kanyang inapan. Ang kanyang kayamanan ay tuluyan ng naubos sa mga kaso at sa pagtataksil ng kanyang sariling kasintahan. Ang kanyang buhay ay naging isang babala sa lahat, na ang gintong ninakaw ay laging nagiging abo sa huli. Isang hapon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, isang banayad na ulan na tila nagdidilig sa mga sugat ng nakaraan. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng foundation. Isang lalaki ang bumaba. Bit-bit ang isang lumang medical bag at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak na pinitas mula sa malayo. Si Rafael, ang kanyang mukha ay mas matatag na ngayon. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng isang taong nakakita ng libu-libong mukha ng paghihirap sa kanyang pagsisilbi sa mga baryo. Lumapit siya kay Tala. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nag-aalinlangan. Tala, tawag niya. Ang kanyang boses ay tila isang himig na matagal nang hindi naririnig. Tumingin si Tala sa kanya at isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Walang sumbatan, walang galit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-asa. Ang uri ng pag-asa na tanging ang panahon lamang ang makakapagbigay. Bumalik ka, Dr. Rafael, mahinang sabi ni Tala. Bumalik ako para maglingkod, Tala. At kung papayagan mo, para manatili. Sagot ni Rafael habang iniaabot ang mga bulaklak. Isang golden moment ang nabuo ng magkadampi ang kanilang mga daliri. Hindi ito ang nagbabagang init ng isang bawal na pag-ibig, kundi ang banayad na init ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na dalisay. Inakay ni Tala si Rafael patungo sa loob ng hardin, habang ang ulan ay tumitila
at ang isang bahaghari ay dahan-dahang nabubuo sa langit ng Don Dien Anthurium. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapayapaan ay nahanap na sa ilalim ng mga ugat ng Anthurium, at ang pinakamahalagang aral na naiwan sa puso ng bawat tagapakinig ay ito. Ang tunay na ningning ng isang bituin ay hindi nakikita sa taas ng kanyang kinalalagyan, kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang bawat puso ay may kakayahang maghilom, basta't marunong itong magpatawad at tumamanggap sa katotohanan. Sa hardin ni Luningning, ang mga sugat ay naging mga bulaklak at ang bawat luhang pumatak ay naging hamog ng isang bagong simula. Nabalot ng ganap na katahimikan ng hardin, tila isang huling basbas para sa isang kwentong nagsimula sa putik at nagtapos sa mga bituin. Sa hardin ni Luningning, ang mga sugat ay naging mga bulaklak at ang bawat luhang pumatak ay naging hamog ng isang bagong simula. Hanggang dito na lamang ang ating paglalakbay sa mundo ni Natala at Rafael. Isang kwentong nagmula sa dilim, ngunit nagtapos sa liwanag ng bukang liwayway. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa paglalaan ng inyong oras upang makinig at makiramay sa bawat pintig ng puso ng ating mga tauhan hanggang sa huling sandali. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng buhay ni Tala, lalo na ang mga sandali ng kanyang matinding pag-iisa sa basement at ang hapdi ng bawat sampal ng tadhana, hindi ko mapigilang makaramdam din ng bigat sa aking dibdib. Ang pagsusulat sa mga eksenang puno ng kawalan ng katarungan ay tila paglalakad sa gitna ng isang bagyo, kung saan ang bawat salita ay kailangang maging matatag upang hindi tuluyang anurin ng pighati. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay na nasaksihan ko, mga kwento ng mga babaeng gaya ni Luningning at Tala na sa kabila ng pang-aapi ay piniling manatiling dalisay ang puso. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga butil ng binhi na nagbibigay buhay sa ating pagkatao. Gaya ng isang munting apoy sa gitna ng kagubatan, ang ating pag-asa ang siyang magtatawid sa atin sa anumang unos. Ang bawat isa sa atin ay may bituin sa loob ng ating kaluluwa at tanging ang ating katapatan ang magpapanatili sa ningning nito. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, sapat na ba ang pagsisisi ni Rafael at ang paglipas ng panahon upang ganap na mabura ang mga pilat ng nakaraan? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, kaya mo rin bang magpatawad at muling magtiwala sa taong naging bahagi ng iyong pinakamasakit na alaala? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting obra. Nais naming marinig ang inyong mga salubin. Kaya huwag kalimutang iwan ang inyong mga damdamin sa comment section. Ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay at pakiclick ang like at subscribe button upang patuloy tayong magkasama sa mga susunod pang kwentong hahapos sa inyong kaluluwa. Muli, maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang inyong mga bituin. Hanggang sa muli nating pagkikita.